Ekta-ektaryang palayan, malawak na sakahan. Yan ang lalawigan ng Nueva Ecija, ang rice granary ng Pilipinas. Pero paano kung ang palay at gulay dagliang namatay? Pagsubok lang yan, kaya natin. Pagka yun sa loob ng 24 oras at hindi mo napatay, malaki ang sinisira. Ako, si Radyoman Zander Cayabyab. Sa ulat na ito, alamin ang kalbaryong kinakaharap ng mga magsasaka ng Nueva Ecija, punsod ng pananalasa ng hanip sa palay at harabas sa sibuyas. Ito ang DZXL News Special Report. Ang Nueva Ecija ang pangunahing producer ng lokal na sibuyas sa bansa. Dito sa munisipalidad ng Rizal, 2 dekada nang nagtatanim ng sibuyas si Dennis Tesoro. Ang pangunahing kalaban ng mga magsasaka rito, harabas sa sibuyas. Ito yung harabas. Yung harabas yan. Ipinudpud niya na yung dahon. No? Maaan ito, may ilang good, pero karamihan yan, nung reject na. Inatake ng harabas o army worm ang kanilang bukirin, pero swerte namang naagapan niya ito. Sa biyaya ng Diyos, yung aming pananim na sibuyas ay merong harabas pero pwedeng mapigil. Kaya ganyan yung mga sibuyas namin. Maraming inuubos yan na pesticide. Yung 1 hektarya namin ay at least 5,000 a week. Yun ang nagagamit namin. Nakalulungkot lang anya na may ilang nagbebenta ng pestisidyo ang nananamantala sa sitwasyon at tinubuan ng malaki ang kanilang produkto. Nung nagsisimula kami, yung pinaka maganda naming lason na ginagamit ay 2-1 lang siya. Ngayon? Pero ngayon, umaabot na ng 2-5. Overprice yun kasi ba't nabebenta nila ng 2-1 nung simula? Araw lang naman o linggo lang naman ang pagitan nun. Bukod sa harabas, may ibang peste pang pumapatay sa tanim na sibuyas. Nagpapahina sa ani namin yung fungus. Hindi ko pa siya nakikita kung saan galing. Kasalukuyan pa lang pinag-aaralan. Pero malaking epekto sa amin kasi malaking hinihina nung ani namin dahil doon. Ugat naman ang inaatake ng fungus na lumulusaw sa sibuyas. Nasira yung kanyang laman, lumalambot, namamatay yung kanyang dahon. Malaki na ang magiging epekto sa ani. Baka halos 50% na nung ani niya mawawala dahil sa fungus. Parang binabad sa tubig, no? Parang ganun yung epekto niya. Nalulusaw. Ayan, ang dami So hindi naman po kayo lugi? Dito, hindi kami malulugi dito. Kaya lang ang malulugi talaga yung mga tinamaan ng may sakit. Mas marami sila. Kwento ni Dennis, nakatanggap naman sila ng ayuda mula sa pamahalaan. Ang gobyerno may tulong naman siya. Kaya tumanggap kami ng 5,000 piso at saka 2 kaban na pataba. Sa kabila ng pinsalang dulot ng mga peste, iniulat ng Department of Agriculture na aabot pa sa 300 metriko tonelada ang maaning sibuyas ngayong 2024. Mas mataas sa 250 metriko toneladang ani noong nakaraang taon. Hindi rin umano magkukulang ang supply ng sibuyas sa bansa dahil mas dumami pa ang nagtatanim nito. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, kontrolado na ang harabas sa sibuyas sa lalawigan. Bagamat meron talagang konting problema ng harabas, ito naman ay under control ng ating Regional Feed Office kasama ng ating Regional Crop Protection Center. About 5% yung tinamaan at doon sa 5% ay maliit lang na bahagi yung tinatawag natin na totally damaged. Of the 500 hectares na merong partially damaged, only about 8 to 10 hectares yung talagang tinamaan ng husto. Ayon kay Engineer Rosendo So, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura, hindi na raw mauulit na lolobo sa presyong ginto ang sibuyas, gaya ng nangyari noong 2022 na umabot sa nakakaiyak na 800 pesos ang kada kilo gunsod ng kakulangan sa supply at umano'y manipulasyon sa presyuhan. Tingnan naman natin hindi na, no? And ang minomonitor lang natin yung retail price ng sibuyas dahil yung farm gate mababa, nasa 20
5 pesos per kilo lang ang puting sibuyas, pero yung retail umabot pa rin ng 70 pesos. May mga area talaga na natatamaan, no? Pero controlled naman so far yung spread ng harabas. Sa Cabiao, Nueva Ecija, tulong-tulong ang pamilya Constantino na palaguin ang palayang ito na minanapan nila sa kanilang mga magulang. Pero ngayong taon, isang malaking dagok ang lumimas sa inaasahan sana nilang magandang ani. Dahil po dun sa insektong dumapo na kung tawagin po rito sa amin yun, yung hanip. Parang mga insekto, pagka kinapitan yung mga puno at nasipsip, natutuyo na. Kwento ni Nick Constantino, wala na silang kikitain dahil sa pag-atake ng pesteng hanip o brown at white-backed plant hopper. Ayan, yung mga puti-puti na yan, maliliit na yan. Parang darak siya, parang pinong, yan. Pagka kasi umitim na ganito na katawan at lumagkit na, ibig sabihin yan, nakapangitlog na ulit yung hayop. Ganun. Nag-reproduce na. Oo, nag-reproduce na siya. Pagka ito nakagat pa ito, magkakaganito rin yan. At kahit anya bombahin ng pestisidyo, Umi-epekto siya pero hindi ganun kabagsik. Dahil may natitira pa Ayaw maubos. Mag-i-spray ka ngayon sa araw na ito, sa kinabukasan, maraming patay na nakalaglag, tapos makita mo, maraming na naman nakakapit ulit. Hindi nga maalaan kung saan ang gagaling. ang kapatid ni Nick na si Nora de la Cruz, lubhang nalungkot sa sinapit ng kanilang palayan. Ika nga, ginawa na yung magagawa, hindi na niya isalba. Talagang ganyan, pagsubok lang yan. Makakaya natin yan, sabi ko. Palalampasan natin yung mga ano na yan. Ang nilalakaran namin ni Ma'am Nora ay yung kanilang lupain. Kung mapapansin ninyo, kulay brown na lahat. Tinuyo na ng hanip. Ilan ito lahat, Ma'am? 1.8 po. 1.8 hectares. Hopper burn kung tawagin ang nangyaring ito sa kanilang palayan. Tinuyot ng pesteng hanip ang lahat ng kanilang mga tanim. Isang araw lang ito. Ubus agad. Ubus agad. Ito po yung uhay ng palay na natira. Tinira ng hanip. Siguro po kung ito magtutuloy, makakabawi kami. Kaya kaso nga lang po, nakita nyo naman, alang natira. Ito pong ano nito, baka po mahigit na 70,000 ang nagastos namin. Malaki po ang amin lugi. Kaya nga po, yung iba niyan, baka po sa susunod, mangungutang na lang kami kung may magpapautang. Ganun po ang mangyayari. So kayo po nakapag-ani na kayo, sir? Mahigit 1 hektaryang palaya naman ang sinasaka ni Jess Constantino. Buwisan o inuupahan niya ang lupa at may kasunduan silang crop sharing ng may-ari. Ito yung sumasapaw. Buntis pa palay. Ayan, sapaw na. Nasa loob pa nito yung uhay ng palay. Yan ba ang ganitong klase ng palay? Ito kailangan ng tubig at saka spray. Yung mga ganyan ang delikadong masipsip. Pag hindi naagapan? Pag hindi naagapan, dyan na nga merong lumilito yung tinatawag na neck crack. Yung takunin yung batok na yan, matutuyo. Pero di tulad ng nangyari sa palayan ng kanyang mga kapatid, naagapan niya ang pesteng hanip. Tinitingnan ko talaga yung palayan kung may hayop. Sabi ko parang meron. Kaya pina-spray ko uli. Kaya sabi nitong bunso ko, bobomba pa ka lang ka makalawa, bobombahin na naman. Paano? Kailan ba bobombahin kung malala na? Halos araw-araw niyang kinikilatis ang mga dahon ng palay kung pinamumugaran na ba ng mga insekto. Kung pagka lumalabas ako ng bukid, sa gitna ng pilitakan ako nagdadaan. Sa loob lang anya ng isang araw, kayang limasin ng hanip ang buong palayan. Pagka yun sa loob ng 24 oras at hindi mo napatay, malaki ang sinisira. Ilan sa mga bukiring na peste may insurance naman. Pero pagdating sa claims, gamunggulang na pera ang maibabalik sa kanila. Naka-insured to sa PCIC. Nung receive ko na yung check, sobrang naman ang liit. Magkano lang? 8,800 lang. Nakatanggap din ng ayuda ang ilan sa mga magsasaka. Marami kaming nakuhang libreng pataba sa DA. Tapos yung aming mahal na mayor, tinatambalan yung gagaling ng DA. Sa matulin sabi, yung 11 bag na nagamit ko rito sa akin 1.7,
4 lang yung binili ko. 7 yung nakuha kong libre. Kulang sa kulang. Kaya lang talagang pasalamat na rin kahit papaano may maabot na tulong sa amin gagaling ng DA. Bukod sa hanip, may iba pang pesteng pumipinsala sa mga pananim. Leaf holder, Mga insekto rin. insekto uod, black bag, lalo pagka malamig, maliwanag ang buwan, umaatake ang black bag. Malaki naman siyang insekto. Rice bag siya, rice bag kung tawagin, rice bag. Option nyo ba sir na parang magtanim ng ibang tanim sa halip na palay? Kung halimbawa may ganitong peste, meron bang parang option na ay magpalit tayo ng pananim? Kasi ang kung talaga ng magsasaka rito, palay. Kaya lang, yung iba, pwede maglagay ng mais o kaya sorghum. Kaya lang, yung mga lupa rito, hindi naman mura dahil lagkitan. Nagbibitak siya ng malaki yung lupa. Rekomendasyon nila, sana sabay-sabay ang panahon ng pagtatanim at pag-aani para iwas peste. Pagka sabi-sabi kasi, pwede kang magsabi-sabi ng pag-spray para noon mapatay lahat ng hayop. Dahil kasi pagka nagkanya-kanya, pagka nag-spray ako ngayon, yung katabi ko, dilipat lang doon sa kabila magpapalipat-lipat lang ang mga insekto. His Excellency. Sa Candaba, Pampanga, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang ceremonial harvesting ng palay sa Barangay Mandili. Dito, namahagi sila ng ayuda sa nasa 12,000 magsasaka at 10 kooperatiba. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng mga magsasaka, malugod na iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakapagtala ang Pilipinas ng 20 milyong metriko toneladang aning bigas noong 2023. Nagtamo tayo ng tala ng ani noong 2023 na umabot sa mahigit 20 milyong metric ton ng palay. Record high anya ito, mas mataas ng 300,000 metriko toneladang ani kung ikukumpara noong 2022. Pinatututukan ng Pangulo sa DA ang patubig, maging ang paglalagay ng solar-powered irrigation system. Gagayahin din daw ang sistema ng pagsasaka sa Vietnam. Karamihan ng importation natin galing sa Vietnam. Kaya nung pumunta kami ron, naunguna si Secretary Kiko at pinuntahan niya, iniikot niya yung kanilang mga sakahan. Ang sikreto talaga dyan, ang susi talaga dyan ay yung patubig. Kaya tinitignan po namin yung mga sistema na ginagawa. Palagay ko susubukan natin yung solar powered irrigation. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., tatagal pa hanggang Hunyo ang supply ng bigas sa bansa, lalo na't magsisimula na ang peak ng anihan ng palay ngayong Marso at Abril. Pero posible ring maramdaman hanggang sa Setyembre ang mataas na presyo ng bigas dahil sa epekto ng El Nino sa global rice supply. Para kay Engineer Rosendo So, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura, bagamat maraming aning palay, mahalaga pa ring mag-import ng bigas para sa buffer stock ng bansa. Kulang pa rin dahil umabot tayo ng 30% na import ng 2022 no? Yung 2023 medyo bumaba konti, no? From 3.9 million metric tons, bumaba ng 3.6 million metric tons ang pinasok natin. So, malaki pa rin. We hope na bumalik tayo sa kalahati lang, no? Nasa 1.5 million metric tons na for buffer stocking. Sa panayam ng programang Bagong Pilipinas, sinabi ni Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration o NIA, na ramdam na ang El Nino phenomenon dahil sa patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam. May mga areas po naman na talagang may mga concern tayo, tulad sa Region 3. Yung ating dam sa Pantabangan ay kulang talaga ng tubig. Gayunpaman, kumpiyansa ang pamahalaan na hindi magiging mapaminsala ang epekto nito sa sektor ng agrikultura. Ang tansya ho kasi namin mga sa 20% yung maapektuhan ng El Nino. Pero kung sa 20% at yung mataniman mo naman ay tataas ka agad ng 50% ang yield, ay sigurado pong hindi naman bababa ang ating production. May mga long-term solution din ng gobyerno laban sa El Nino at climate change. May pondo po kami ngayon para sa solar pump irrigation with fertigation and drip irrigation
para po ito sa ating mga pang-upland natin. Marami ho dyan sa Visayas ang mabibigyan. Ano po? At marami po tayong mga dams na sinisimulan po ngayon. Yung Bayabas Dam dyan sa Central Luzon, yung Maringalo, malapit na natin simulan, yung Kalapangan sa Cagayan Valley, at sa Mindanao area, yung Tulunan, marami pong mga dams pa kaming ginagawa. Sa Nueva Ecija, dumadaloy pa ang tubig sa irigasyon mula NIA. Ayon sa magsasakang si Pam Constantino, napaghandaan nila ang El Nino phenomenon. Ang unang-unang nagbago dito sa amin sa irigasyon, dati may bayad, ngayon libre na. Kailangan basta nakita ang tubig, maglagay na. Pagka medyo nahuli ka, gagahulin ka na sa tubig. Kasi ang pantabang, kuminsan, alang masyado maraming lagay na tubig. Lalo na dala ng hindi madalang umulan, gano'n. Eh yan, normal pa yan. Pagka ganyan, malakas pa kuha din sa pinitakan at mataas sa pinitak yan. Pati yung Bulacan, nakararating ang tubig dyan. Sa Bulacan. Pinaghahati ng tubig. So far, maganda naman ang tayo pa ng mga palay natin, no? And may tubig pa naman. So, ang tingin naman natin yung harvest ng March, wala masyadong problema pa. And tuloy-tuloy naman yung pag-release ng patubig dun sa mga area na irrigated area. Maliban sa tagtuyot at mga peste sa bukid, may mas mabigat pang problemang kinakaharap ang mga magsasaka. Kaano lang ang kuha nila ng palay? 20 pesos isang kilo. Baka ano ba yun sa mga magsasaka? Mga ahente, negosyante at middleman ang nagdidikta ng presyo kung magkano nila bibilhin ang ani. Kung magsasakaan niya ang magtatakda ng presyo ng palay, agad itong susuwagin. Hindi ho namin maayano yung gusto namin ganito. Bakit? Hindi ho po pwede. Bakit po? Ay ayaw po nila ng ganun. Basta sila yung presyo nila, yung ibinibigyan nila yung presyo nila. Kaya nga minsan nasasabi ko din sa mga bakit pag bumili kami, yung presyo nyo binibigyan nyo? Ba't kapag kayo bibili sa amin ng palay, hindi namin makuha yung presyo namin. Kumbaga sa yung magsasaka, hirap na, pinahihirapan pa. Isa sa pinagbabatayan ng presyuhan ng palay ay ang moisture content nito. Kapag pinatuyo kasi ang sariwang palay, nababawasan ang timbang nito dahil sa nawalang moisture content. Tinutuos din ng mga rice miller trader ang iba pang gastos sa pagpapatuyo ng palay. Sila ang nagpipresyo. Kukuha yung MC ng palay. Paris niyan, 36 ang naging MC. Kuyang 23 lang. Di sa akin, okay na yun. Kahit kumita naman ng konti. Kaya ang panawagan nila sa pamahalaan, kikita yan kung maganda yung presyo. Kagaya niyan, ang presyo ngayon ng yung puti na sibuyas ay 27 hanggang 30. Ang farm gate price. Ang farm gate niya. Ganun lang nila binibili. Ang pula, lalo na mas mahinang umani yun. Kami bilang nagsisibuyas, ang aming panawagan sa gobyerno ay magkaroon sila ng establisadong yung presyuhan na kikita naman kami. Dapit hapon na, magpapahinga na muna ang mga magsasaka. Bukas muling sisibol ang pag-asa na sa gitna ng ganitong mga hamon, sila'y muling makakabangon. Radyoman Zander Kayabyab at ito ang DZXL News Special Report.